Si Coach Luigi Trillo, sinabing maganda nakikita niyang kinabukasan sa Phoenix. Si Coach Jamaica rin, inaming nasa Magnolia ngayon ang pressure. Inilabas din po niya na paborito ang koponan ni Coach Chito ngayong conference. At si Benny Boatwright, gustong pasukin ng Gilas, Pilipinas. Tutukan po natin ang lahat ng yan. Pero bago yan, hihingi po tayo ng isang subscription sa lahat ng dumadaan sa ating munting channel. Kung nagugustuhan nyo ang ating palabas, kung medyo mabigat ang subscription, siguro kahit isang like at isang share na lang po yan. Okay na po ako dyan. Maraming salamat. Matapos ang bakbakan kung saan tinalo sila ng Phoenix Fuel Masters, nagbigay ng pahayag si Coach Luigi Trillo na tila sumisimbolo ng kinabukasan para sa Phoenix. Ano nga ba nakita ni Coach Luigi sa kupunang humadlang sa kanilang pasukin ang semifinals ng kasalukuyang ginaganap na PBA Commissioner's Cup? Tutukan po natin si Coach Luigi sa report ni John Ballesteros sa One Sports. Hats off para kay Phoenix. Well coach po yung team. Kung titignan mo sila, makikita mong magandang kinabukasan para sa kanila. Actually, may dahilan naman talaga kung bakit sinabi ni Coach Luigi Trillo. Imagine kumamada na po ng 15 points si Chris Nusan. 15 points din po si Allen Maliksi. 15 points din po si Cliff Hodge. Tapos yung import po nila na si Sean Miller, nagtala rin po ng 12 points, 12 rebounds at 6 assists. Pero lagapak pa rin po sila, di ba? Ang 60 po kasi, tinapatan talaga ng Phoenix ang ginawa ng mga bata ni Coach Luigi Trillo kahit pinadaan talaga nila sa butas ng karayom ang Phoenix. So kung matatandaan po natin, 3 overtime po yung nakuha nila, di ba? Sa unang bakbakan. Katulad po sa kaso ni Jason Perkins, kumamata po siya ng 19 points kasama po yung 13 rebounds. At yung import po nila na si Williams, kumamada rin po ng 21 points at 16 rebounds. Sa dalawa pa lang po na yan, kay Perkins at Williams, 40 points na po ang Phoenix kapag pinagsama po yan. Ibig sabihin, nagtrabaho din po ang kampo ni Jamaica rin, ni Coach Jamaica rin para maitakas ang 88-84 na panalo versus Meralco. Kaya resulta, akyat po sila kagad sa semis matapos pong bokyain sa unang bakbakan. Kung paniwala ni Coach Luigi Trillo ay maganda nakikita niyang kinabukasan para sa Phoenix. Sa panig naman ni Coach Jamaica rin, ano ang masasabi niya sa panalo nila para makahanay sa semis ng PBA Commissioner's Cup? Tutukan natin si Coach Jamaica sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Hindi po kami dapat nandito. Walang sino man sa simula ng conference na nagsabi na mapupunta kami sa top 4. Masaya lang po kaming makapasok sa semifinals at patuloy lang po kami maglalaro. Sana manalo po kami. Actually, gano'n naman talaga sa umpisa, di ba? Wala pang masyadong ingay. Pero pagkatapos ng ilang bakbakan, makikita na kung sino yung posible at hindi, di ba? Sa kaso ng Phoenix, nagtrabaho naman ang kanilang kupunan or locals para makapasok sa semis. Kaya deserve nila yung pwesto po nila. Sa ngayon, andyan na po sila sa semis. 3 panalo lang ang kailangan nila para makausad sa finals. Pero hindi magiging madali po yun. Hindi ganun-ganun lang yun. Paghihirapan po nila yon para makatungtong po doon. At kapag nagkamali po sila, lagapak ang makukuha nila sa kupunan na kabakbakan po nila. Which is ito na nga yung Magnolia. Matindi pagkamada ng Magnolia kasi 9-2 sa elimination tapos nagwalis lang po sila sa quarterfinals. So mahirap silang kabakbakan base po sa performance na ipinakita po nila. At dahil nakatakda nilang kaharapin ang grupo ni Coach Chito Victorero ng Magnolia, ano ang masasabi niya tungkol dito? Nasa Phoenix ba ang pressure ngayon or nasa Magnolia? Tutukan natin si Coach Jamaica sa report ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Nasa kanila po yung pressure. Pero meron silang napakahusay na set ng players at napakahusay na head coach na si Coach Chito. So base po kay Coach Jamaica, nasa Magnolia yung pressure. Wala po sa kanila yung pressure po sa kasalukuyan kasi matindi naman talaga yung ginawa ng Magnolia. Ibig sabihin, mabigat yung dating nila sa ngayon. Parang walang puwang sa kanilang pagkakamali, which is literal naman yon kasi hindi ka talaga pwedeng sumablay sa bawat laro. Uungusan ka ng kabakbakan mo talaga eh. So ang resulta, kapag nagkamali din sila, bunga ng mataas na kumpiyansa, baka husgahan sila ng Phoenix at hindi imposibleng mangyari po yan. Although may inihanda rin si Coach Jamaica na strategy para talunin ang kupunan, mas mabigat po yung kalaban ngayon ng Magnolia. Ang pagiging kumpiyansa na sa tingin natin ay dinidiscuss na rin ni Coach Chito dito sa kanyang kupunan para maiwasan. Kung sinasabi ni Coach Jamaica rin na nasa Magnolia ang pressure, naniniwala naman siya na paborito ang kupunan ni Coach Chito ngayong conference. Ano nga ba ang mga pagbubulgar niya tungkol sa issue? Tutukan ulit natin si Coach Jamaica sa report pa rin ni Romel Fertas Jr. na Inquirer. Sila ang paborito bago pa man magsimula ang conference. Maaga nilang natapos ang dapat nilang tapusin, kaya nagpahinga sila ng maayos. Doon po tayo sa paborito. Ibig sabihin, ang Magnolia po ang pinapabura na maghuhubad ng titulo sa Barangay Ginebra ni Coach Tim Cone, kung saan hindi nakasama si Justin Brownlee. Medyo mabigat din kasi sa ngayon, nasa semis din po ang Gene King sa pamumuno ni Tony Bishop na tila handa rin gawin ang lahat
para depensahan ang titulo ng Barangay Ginebra. Pero kung titingnan naman natin ngayon, pinatutunayan talaga ng Magnolia na dapat sila talaga yung paborito kasi umakyat po sila ng sobrang bilis eh. So meaning, yung salitang paborito, although hindi nila iniisip yun siguro, is sa tingin natin medyo nagdulot yun ng positive vibes sa kanila. Pero wag natin kalimutan na magaling yung import nila na kaagad nagkaroon ng chemistry sa koponan, di ba? Yun siguro ang isa sa mga dahilan kung bakit nasa semis ngayon ng mga bata ni Coach Chito Victolero, yung pagkakaroon kaagad na magandang chemistry ang koponan sa pagpasok ni Tyler Bay. Habang sinasabing paborito ang Magnolia ngayong conference, lumabas naman si Benny Boatwright ng San Miguel Beer upang ipahayag ang kagustuhang pasukin ng Gilas Pilipinas. Ano ang kanyang pahayag tungkol sa issue? Tingnan po natin ang sinabi ni Benny Boatwright sa report ni Kinito Henson ng Philstar. Gusto kong maglaro para sa Pilipinas. Sa tingin ko, isang karangalan to at isang magandang pagkakataon para sa akin. Magandang pahayag po yun mula kay Benny Boatwright kasi unang-una wala po si Justin Brownlee. Hanggang ngayon po kasi hindi pa rin natin alam kung ano nangyari sa hatol sa kanya. Mula nung Asian Games, hindi na nakapaglabas ng anumang balita ang pamuno ng SBP or maging si Coach Tim Cone tungkol kay Justin. So hindi natin alam kung makakasama siya sa hanay ng Gilas na sasabak sa unang window ng FIBA na magsisimula ngayong February 22. Sa tingin naman natin, unang-una sa listahan si Justin Brownlee bago sila kumuha ng ibang naturalize. Kasi gamay na po ni Justin ang lahat ng players. Amuyan na po sila dyan. Pero yun na nga po yun, wala pa rin pong news. Sa kaso naman ni Benny Boatwright, pwedeng-pwede po siya, base na rin po sa kanyang pahayag. Gusto niyang makasama sa hanay kung kukuhanin siya ng Gilas. Sa tingin naman natin, gagawa ng paraan ng Kongreso yan sakaling hugutin talaga siya ng SBP. So malaman lang natin kung ano mangyayari sa issue na yan. So guys, maraming salamat.